Hello, assalamualaikum mga lalabs, mga bayots. Good morning at pag-uusapan natin itong si Montolfo. Muli na namang naghasik ng kabubuhan at katangahan at pagiging bayaran na columnista, no, or columnist. Kasi ito, nagpalabas sa kanyang Facebook account, balita to kahapon, na kung saan ay sinabi niya na kisyo may rally ang Iglesia ni Cristo at iba pang mga sikta, no, ng mga religious groups na kung saan ay magdaraos ng rally kasama yung GIL, yung Jesus is Lord yata ng nila ni Villanueva. Ano ba tawag nun? Senator Joel Villanueva, no? Kasi idinadawit din siya dito sa corruption, panlihis kay Saldico at kay Martin Romualdez at ang ulo ng pagnanakaw ay si Bongbong Marcos. So maraming mga dadalo at hindi lang ngayong 14, 15, 16 ba yun? Ang iglesia, mayroon ding rally na gaganapin sa November 30. So ngayon, mayroon ding magpa-participate na mga retired na mga generals, men in uniforms. So ngayon, naglabas ito ng listahan ng mga taong na gusto daw ng destabilisasyon or pagpapatalsik sa presidenteng ngiwi bangag adik na si Bongbong Marcos or si Bobong Marcos. So, ayon dito kay Montolfo, here's an insider list of people the government is watching that are behind the reported current destabilization. So, pinangalanan niya dito, number 1, si itong retired general na si Romeo Puques, Orlando De Leon, Benjamin Magalong, for confirmation. Dahil dati, bumabanat si Magalong sa Administrasyong Marcos Jr. Pero ngayon, alam natin na pinasok siya sa ICI, tapos kunwari may drama sila na nag-resign siya dahil binastos daw siya ng taga-ICI, etc. Kung may palitan pa sila doon ni Claire Castro, kunwari, ng mga maanghang na mga salita, yung pala, behind closed door, mayroon silang niloloto na siyempre gusto ng Marcos administration na i-impeach si BP Sara next year, kaya naghahanap sila ng butas sa Davao City. Kaya instead na pupunta si Magalong at ang ICI groups doon sa Cebu dahil doon ang binaha ng todo, nawasak ang kalahati ng buong Cebu, abay sa Davao sila pumunta. So, for confirmation pa si Magalong dahil pro-Marcos to. So, kasali dito si Tatay, si Johnny Macanas, ang The General's Opinion na vlogger to sa YouTube na kung saan ay kanyang kinikita, tinutulong sa mga tribong Talaandig. So, si General Bantag, kasali din na kahit na nahimik na hindi natin alam kung saan ngayon nagtatago. Colonel La Chica, Colonel Leonardo, Colonel Mitran, Captain Dado Enriquez, Ferdinand Topacio, si Topacio kasali si Vic Rodriguez, Mike Defensor, Chavit Singson, Rodante Marcolita, Orlando Olamit, alias Monk. At ang possible daw na financiers ay si VP Sara Duterte, Congressman Pulong Duterte at Chavit Singson. Ito daw yung mga nagpipinance, nagpopondo ng coming destabilization. Ang sabi pa niya dito, don't ask me where I got the info. I won't tell kahit na pitpitin nyo ang bayag ko. So, rumisbak si Pulong Duterte. May pipit-pitin pa ba daw? Yung Dodong, yung bobo daw na si ito, ano nga lang daw, babae lang daw ang pumukpok dito kaya nagkanda black eye dati ni ginawa ni Claudine at ni Raymart, no? Partida, Aikido black belter daw siya, si Montolfo, pero hindi niya kinaya si Claudine Barito na black eyan siya. Claudine, pwede black eyan mo ulit to si Montolfo para maalog din ang ulo.
So ngayon mga lalabs, mga bayots, bumisbak din si Topacio, sabi niya malakas daw ang loob ni Montolfo magsabi dahil wala naman talaga itong bayag. So kailangan pa ba magkaroon ng destabilization? Kailangan pa bang may magpundo para magkaroon ng destabilization? Hindi na. Ito pa lang. Ayan. Ngayong araw lang to. 5 hours ago. Ang sabi dito ng Bangko Sentral ng Pilipinas, bumagsak ang foreign investment ng Pilipinas ng 41%. Kaya nga ito din si Montolfo na nanawagan to, di ba? Pati si Claire Castro. Na instead daw mag-rally, pati si Bongbong Marcos, sinabi niya, instead daw mag-rally, tulungan na lang daw si Bongbong Marcos para bumangon ang ekonomiya ng Pilipinas. Aba, obligasyon pa ngayon ng netizens. Tumakbo si Bongbong Marcos, di ba, para ibangon ang Pilipinas. Nilubog niya, tapos ngayon, mananawagan siya sa taong bayan na tulungan siya. Parang hindi yata tama yun. Ay, bumagsak ang kumpiyansa ng mga dayuhang mamumuhunan sa Pilipinas ayon sa ulat ng Bangko Sentral ng Pilipinas, bumaba sa 41%. Yun nga yung foreign direct investment mula sa 380 million noong Agosto 24 or 2024, lumagapak ito sa 494 million ngayong taon. O di ba? So dito pa lang, pagbagsak ng ekonomiya, pagbagsak ng mga foreign investors or investment, wala na kasing mag-invest sa Pilipinas dahil nga sa malalang corruption to the highest level at takot ang mga investors na baka kung mag-invest sila sa Pilipinas, nanakawin lang din ni Bongbong Marcos at the rest ng kanyang mga cronies at mga kasabwat dyan sa Kongreso. O di ba? Kung yung foreign aid nga ng Amerika na dati, ang 20 million US dollars ng Yolanda, 1 million na nga lang ngayon under Marcos Jr. administration. Bakit? Dahil takot din. Si Trump na baka nakawin lang din ng ng Marcos administration ang mga tulong ng ibang bansa. Kaya wala nang tutulong dito. Wala nang tutulong ng mga international or foreign aid sa Pilipinas. So, ang resulta nito, manigas ang mga Pilipino. Ninakawan na nga. Nilulubog pa sa baha at balak pa ni Bongbong Marcos painumin ng tubig baha ang mga Pilipino dahil doon sa kapiranggot niyang kaya kakatawa talaga si Bongbong Marcos sa kanyang kapiranggot na water filter. So ano yon? Hindi na kailangan. Sa nangyayari ngayong nakawan sa gobyerno na to the highest level, billions, trillions of pesos ang ninanakaw. Sa nangyayari ngayon sa Pilipinas, na kahit saan ngayon, tingnan mo, baha, sira ang mga kabuhayan ng mga tao dahil sa mga kaliwat kanang mga flood controls project na pinagyabang ni Bongbong Marcos, wala naman pala. O ang nangyari sa Cebu. O ngayon ang nangyari pa sa bagyong super typhoon na si Owan. Maraming lugar sa Luzon ang winashed out din. Isa na dyan yung Catanduanes, yung Zambales, yung sa Aurora, Quezon, at kung saan-saan pa. Pasalamat na nga lang dahil hindi gaano kahit ganun paman. Ang bundok ng Sierra Madre ay nakatulong kahit papano. Kasi kung wala ang bundok na yon, nako, baka maparehas ng bansang Amerika sa New Orleans dati, di ba yung bagyong Katrina, talagang washed out ang isang syudad doon. Kung wala yung bundok Sierra Madre. Tapos ito ngayon sasabihin ni Montolfo na magpinas ng destabilization si Sara Duterte, si Polong at si Chavit Singson. Ulol, hindi na kailangan magpinans. Dahil tao na mismo, maraming galit kay Bongbong Marcos at nais na siyang pababain. Nananawagan na nga yung iba mag-resign na lang. Pero ayaw, baka gusto niyang kalad ka rin siya. Hindi na kailangan ng